We are now at Malolos Capitol Hall for Bible Speaks. Hello mga kakonvo at welcome po sa ating segment na Bible Speaks. At ngayon po ay nasa episode 40 na po tayo. Naririnig po ba ako dyan? So kung naririnig po ay thank you. Dahil ngayon po ay nandito ako sa Kapitolyo ng Malolos, Bulacan. As you can see, meron po ditong Christmas tree sa aking likuran at meron din pong mga Christmas decorations dito. Kasama din po dito yung nativity scene o yung pagsilang po ni Jesus Christ. At ngayon po ay buwan na po ng Disyembre. Siyempre, sineselebrate po natin ang Christmas season. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang mensaheng ito na pinamagatang When You Believe. Minsan na bang natupad ang iyong wish? O baka may hindi pa natutupad? Basahin po natin ang kwento sa Bible at kilalanin sina Zacarias at Elizabeth na siya pong mga magulang ni Juan Bautista. Si Juan Bautista po ay pinsan po ni Jesus Christ. Basahin po natin ang kanilang kwento sa Lucas chapter 1 verses 5 to 25 and 57 to 66. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo buhat sa grupo ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso, habang nagkakatipo naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganun sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita, kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, "Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao." So ibig lamang pong sabihin nito, kahit anong pag-aalinlangan mo, kapag ang Diyos ang nagsabi, ito'y mapangyayari. Ang pagdududa natin ay nagdadala sa atin sa kapamakan. Ngunit kung tayo'y magtitiwala sa Panginoon, tayo mismo ang makakaramdam at makakakita na ang kanyang sagot sa ating panalangin ay unti-unti nang nangyayari.
Ipinapakita lamang nito na ano man ang mangyari, magtiwala ka lang at huwag kang mag-alinlangan. Batid ng Diyos kung ano ang laman ng puso't isip mo. Ituloy natin ang istorya. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya'y pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Subalit, wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya, namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagsimulang magpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga-roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita. Ano pat naging tanong nilang lahat? Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Ito na yung time na si Zacarias ay naging pipi. At sa paglipas ng ilang buwan, nang isilang ni Elizabeth ang kanilang anak at sinabi nitong Juan ang ipapangalan, humingi si Zacarias ng masusulatan. At ang isinulat nga niya ay Juan ang kanyang pangalan. Doon siya muling nakapagsalita at nabuhay yung kanyang pag-asa at kagalakan. Na siguro, wish ng mag-asawang ito na magkaroon sila ng anak. Akala nila siguro wala na silang pag-asa na magkaanak dahil bahug nga si Elizabeth. Pero nakita natin dito na kahit na si Zacarias ay nag-alinlangan, ito namang si Elizabeth ay merong pananampalataya. Makikita lamang natin dito na kapag ka tayo'y nanampalataya sa Panginoon, ano man yung kanya sasabihin, ito ay mangyayari. Just keep praying sa Panginoon, ano man yung hinihiling mo na alam mong ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Magtiwala ka, huwag kang ma-discourage, huwag kang mag-doubt. Manampalataya ka sa Panginoon. Meron po ba kayong mga natutunan? Kung meron po kayong natutunan, you can react and share it sa inyo po mga social media accounts. And also po, don't forget to follow and subscribe sa ating mga social media accounts na nakikita po ninyo sa inyong mga gadget screens. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa video na ito. Nawa po ay marami po kayong natutunan. Let us share our hope in God and faith as well. God bless you all mga kakonfo.